Okay, here we go. Hindi raw dapat lagyan ng kondisyon ang naririnig niyo yan mga garapata? Huwag daw lagyan ng kondisyon ang pakikipag-reconcile ni Pangulo sa lahat, hindi lang sa mga garapatang tulad nyo. Sige, tuloy. Pakikipag-ayos o reconciliation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sapa. Hindi raw dapat lagyan ng kondisyon ang pakikipag-ayos o reconciliation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot yan ng Pangulo kasunod ng sinabi ni Senador Bongo na posible lang na magkaayos ang Pangulo at mga Duterte kung mapapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumagot din si Pangulong Marcos sa mga pumupuna sa programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilong bigas. Hindi raw ito basta pagpapapogi lang. Narito ang aking unang balita. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions. Yun! Aray ko po! Paano na yan mga garapata? Masyado kasi kayong assuming, no? Masyado kayong assuming. O paano yan? Hindi ganyan gumagana ang reconciliation. Hindi natin papauwiin yung Tatay Digong yung nakakulong sa The Hague. Di ba, Tokis? Hindi ganyan. Aray ko, ang sakit naman. BBM, lalo mo sinasaktan yung mga garapata. O sige, isa pa, take 2. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. Tama. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, that's it. Matapos, kung sincere ka talaga, reconcile. Sincere. Diba? Hindi yung may kondisyon na pauwiin si Tatay Digong, wag nang ituloy yung impeachment. Nako po, banat bay, wag ganyan. Tragis. Mga kakabsat, nako po. Nako po. O sige, tuloy. Sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo na bukas sa makipag-ayos sa pamilya Duterte. Sumagot si Senador Bongo na kilalang kaalyado ng mga Duterte na posible ito kung mapapauwi sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Si Bongo talaga kahit kailan play safe na lang, no? Nako po, mukhang may magandang balitang mangyayari dyan sa susunod na eleksyon, ha? Ha? Nararamdaman mo ba yung Tokis? Nako po! O sige, tuloy. Ako'y nakikiusap. Kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya kung sincere ka, ibalik mo si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Anong magagawa mo, Pangulong Bongbong Marcos? Kausapin mo yung ICC. Ay, nagkamali kami. Pakibalik yung Tatay Digong nila. Ganun ba yon? Anong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos? There's no condition in reconciliation. Nako po, aray ko po. Ang sakit naman nun. Tuloy. Ang 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling. Ng Pangulo sa isang press conference habang siya nasa Malaysia para sa ASEAN Summit. Hindi dapat magtakda ng kondisyon para sa reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, you know. Nagdidemand sila ng kondisyon. Nako po, which is true, di ba? Akala nyo ganun-ganun. Kala ko ba walang kasalanan yung Tatay Digong nyo? Dapat kung walang kasalanan, patunayan na lang niya sa korte, di ba? Nako po, iiyak talaga ito mga garapatang to. Okay, tuloy. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Ako'y! Nako po, ang tapang ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako po! O yan, masyado kasi kayong assuming. Hala! Paano na yan? So, yung pangarap nyong, okay, nakikipag-reconcile siya. So, dapat sumunod ka sa gusto namin, sa kondisyon namin. Unang-una, pauwiin mo si Tatay Digong na hindi mangyayari. Dito pala kasi, you don't set conditions. Walang kondisyon. Nako po, ang sakit naman nun. Grabe. Di ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Ewan na pupuntahan. Yun lang. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Iginit naman ni Pangulong Marcos na hindi pa rin nagbabagong kanyang posisyon sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint.
Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Tama. O bakit kasi uutusan? Mr. President, alam niyo naman yung mga utak ng garapata. Ganun talaga takbo ng utak nila. Kitid, dilis, di ba? Ganun talaga. Naku po, makitid talaga. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Nasa kamay na raw ng Kamara at Senado ang pagpapagulo ng impeachment trial laban sa bise. Nagpapatuloy ngayon ng kanyang pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at pinuno ng mga ahensya kasunod ng utos niyang courtesy resignation. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito pagpapaganda lamang ng imahe. I don't do things pang optics. If there is a problem, I like... Sabi nga nila, papogi ka lang daw eh. Pangulo. Sabi nila, nagpapapogi ka lang daw. Diba? Sabi ni Eden Santos, hindi pa pagpapapogi lang to ni Pangulong Bongbong Marcos. Uy, nakauwi na ba si Atty. Claire? Mukhang baka mamaya meron siyang press briefing. Eden Santos, tumanda ka. Nako, nakantabay kami sa'yo. O, sige, tuloy. To fix it. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level. Yun, rigorous review. Re-reviewin kung ano talaga nagawa nila. Effective ba sila na gabinete? Hindi siya papapogi. Nakaba. Tragis talaga ito mga garapatag to. Sige, tuloy. But even deeper. Sagot naman niya sa puna ng mga kritikong siya na lang dapat ang magbitiw sa pwesto. I will resign. Yeah, that's what they want. But mag-resign ka daw, Pangulo. Pakisagot. kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Yun! Wala sa ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinatakbuhan ng mga problema, lalo ng problema ng bansa. Ako po. Asa pa kayong mga garapata? Ang sakit. Durog na durog. Grabe naman si Pangulo. Nako po. Pero Pangulo, chismis bakit ang nangyari kay Tebes? Bakit ikaw sinisisi ng anak niya? Why is this, Mr. President? Why? Bakit dinakip yung tatay ko? Bakit ganon? Nako naman. Isa pang sinagot ni Pangulong Marcos sa puna ng mga kritiko. Hindi raw pagpapapogi lang ang programang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. They're fair to have that opinion, but kung it's really the what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in... yan, papogi-pogi Watch me to sustain the 20 pesos na bigas. Nako po. Nako po. Oh my goodness. Paano ba yan, mga garapata? Masakit pa ba? Kaya pa ba? Nako po. May of 2028. Natuloy ba o hindi? Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Yo! Kapuso! Wow naman, ang ganda naman ng balita. Agoy! Grabe, mga kabsat. Pero hindi niya pa nasasagot, Tokis, no? Yung tanong ng anak ni Tebes, mga kabsat, no? Why is this, Mr. President? Why is this? Bakit kinulong? Bakit illegally kidnap, illegally detained ang tatay ko? Tragis. My goodness, Wabsat. So, ayan, Wabsat. Yan po ang ating breaking news. Arnie Tevez, arestado ulit. Kasi pagkakalam natin, nakakulong siya. Subalit, nakalaya pala, no? Kaya inaresto ulit, Wabsat. Nako po. Tapos, kinakatakutan nila, baka ilipad siya. Kasi sabi ng anak niya, nabalitaan nila may dumating down aeroplano. So baka yun daw yung yun na yun. Baka yun na yun. Agoy, nako. O siya, mabsat. So yan lang naman ang update so far, no? Ang mga update so far. So may good update tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, yung panghuli natin ito, guys. Tingnan natin, Lagyan ko lang ng konting countdown.
Alright guys, last topic tayo mga for today. Ito yung lingkod, Maestro Paul TV. Pag-usapan naman natin to guys, itong medyo mainit-init na mangyayari, especially next week or next week. Magkakaroon na tayo ng panibagong PNP chief. Ito tinanong, the new PNP chief update, payag ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa susunod na PNP chief. Sige, pakinggan natin. Oh God, it's the answer is more complicated than that. Tinatanong si Pangulo dito, Pangulo, sino ang napupusuan yung bagong PNP chief? Ever. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk. Syempre naman, bakit mo i-announce yan, Pangulo? Di magsiselos na yung iba dyan. Kailangan kausapin mo muna yung mga tao, yung mga generals dyan. Bahala ka na kung paano mo sila kakausapin. Ipaset meeting mo sila. Sige, ganito, ganyan. Kaysa yung i-announce sa media na tapos magugulat na sila, bakit ganun? Hindi man lang kami kinausap. Tama! May tama ka! To them first. Talk them first. Tama yan. Because the official decision has not been made. They should hear it here. Whoever it is should hear. So whoever it is, kung sino man yung maupo dyan, dapat, karapat-dapat. Hear about it first from me, not through the news. But tama, dapat sa'yo muna nila malaman. Hindi yung malalaman nila dito sa UNTV, sa ABS-CBN, sa GMA, kung ano-ano man, o kanino sa amin man. Dapat malaman muna nilang lahat sa'yo mismo. Tama yan. Tuloy. Yes, we're very clear on what we're going to do next. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo? Talking about present order, security, Mr. President. Wala. Orders nyo sa Chief PNP. Chief PNP daw. Gusto nyo i-intensify yung police visibility. Well, what will I tell the new Chief PNP? The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows. Senior PNP police or PNP officer. Sino ba mga senior dyan? Nako, yung PNP chief ng NCRPO. Si Torre. Sino pa ba? Basta yung mga 3-star general, mga kabsat. Pero si Torre, 2-star pala, mga kabsat, no? Pero, naku po, matunog. Sige, tuloy. Knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing. Yun! Because gawin mo lang na dapat ginagawa mo, di ba? Parang si Torre, papanagutin mo lahat ng may kasalanan, tulad ng ginawa ni Kibuloy, tulad ng ginawa ni Digong. Tragis. Kita-kita na pa na nangyari. Nako po, mukhang matunog. Sige, tuloy, Pangulo. We have very good statistics concerning crime. And for example, there's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. Wow. If we are going to look here at the crime result at the national level, where are the index crimes? Ito. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus ka kasi babasahin, ayokong basahin lahat. So 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. That minus lahat, when you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. So they must be doing something right. Now, what we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. That basta, kahit papano, may pulis dyan, may umiikot dito na pulis, konting sigaw lang, tatakbo na yan.
That's important. It's important to people. So despite the fact that ng mga result na statistic na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din hindi sapat na marami tayong nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's why this new program of Cops on the Beat has been initiated. All right, so yun na, malinaw ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Mabsat, no? Mas gusto niyang kausapin muna itong mga pulis na to, itong mga general police, na siyang mag-i-explain kung bakit siya ang magiging next na PNP chief. So mas maganda, although sinabi niya uunahin talaga niya itong mga concerned general kung sino talaga magiging next PNP chief. Hindi yung i-announce niya dyan sa interview nyo. Ambush interview, di ba? Agoy. Oh, so yan mga Absat, yan ang update so far mga Absat. Narinig na natin si Arnie Tevez ay dinakip daw ulit or kinidnap daw, sabi ng anak niya. Pero arestado ulit kasi pagkakalam natin dapat nakakulong siya. So balit hindi pala siya nakakulong. Nandun siya sa isang residente sa Timor at dinakip ng mga immigration mga Absat, no? At itong si Pangulong Bongbong Marcos, nakabaw, pinaiyak ang mga garapata, mga kakabsat, no? Itong reconciliation na with condition, nako, it doesn't go like that. Hindi dapat ganyan na kailangan ganito, ganyan. No, hindi ganyan ang reconciliation. Nako po, masasaktan na naman dito si Harry Roque, masasaktan dito si Bongo, si Bato. Agoy, wala na. Masyado kasi kayong assuming, di ba? So, ayan, mga so far, yan ang update so far for today. Kita-kits tayo sa next update kung anong magiging update kay Tevez, kung bakit nga ba siya inaresto ng immigration. No? Mabsat, nakapaw. Sige, mag-iyakan kayo dyan, mga garapata. Again, maraming salamat. Good morning. Prepare na rin tayo sa ating mga dapat gawin at kita-kits tayo sa ating next live. Maraming salamat, Mabsat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ilan na yung like natin? Kanina 290 plus lang 497. Ilan na ngayon? Check ko lang bago tayo mag-end. Ayun, 318. Maraming salamat po. Again, sa mga di pa nag-like, subscribe, like and subscribe. Wala pong bayad yan. Again, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga Absat. Kita-kits